Annalyn Gumama. Annalyn Gumama. Kay Ma'am Annalyn, ano pang ang position? Science Research Assistant po, in charge po ng OBE. Ng UBE. Ayan. So, OBE. nandito tayo sa Storage House. So, Ma'am, anong mga ini-store dito? Yung mga, sa ngayon po, meron tayong 370 accessions ng mga 5 species po ng Dioscorea. Ibang-ibang klase po species ng Dioscorea. Sa Greater Yam po, or yung OBE, or scientific name is Dioscorea alata, meron tayong 240 accessions. Wow. And then for the Lesser Yam or yung Toge, meron tayong 78 accessions. Opo. Then mayroon din pong kaming intoxicating yam or yung Nami, or mayroon kaming 21 accessions, at mayroon din pong kaming aerial yam, yung Bulbifera po, mayroong 12 accessions, at mayroon ding Rotondata or African yam, may 18 accessions po. Wow, grabe. Opo. Pero sa lahat ng yam na to, ang pinakasikat, yung ube. Opo. Yung ube. Oo. Okay. Pangalawa yung Lesser yam po, yung Toge. Yung Toge. Opo. Sige ma'am, ay i-describe natin. Opo. Ito po yung 8 recommended variety po ng OBE. Opo. Out of 240 accessions, ito po yung mga recommendation po. Ito yung recommendation ninyo. Ibang-ibang kulay po. May puti at saka yung purple na OBE po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito, maliliit. Anong pangalan po nito? Yung GY8. GY8. Bakit po maliliit siya? Kasi nagdepende po yun sa lupa na tinatangnan namin. So lumalaki rin to. Opo. Parang ganito po. Lumalaki. Okay, so lahat sila. Ito yung mga laging nakikita sa palengke na yung ganon-ganon. Opo. Pero ito po, puti. Puti ito. Opo. Okay. So, bakit po may recommended kayo na purple, may recommended kayo na puti? Na ube. Yung puti daw ay mabango. Totoo ba yan? Opo. Ayan. So, kahit puti, kailangan pa rin siyang i-farm kasi nga yung aroma ang inahabol. At saka high yield, malalaki siya. Tapos itong purple, as usual, yung purple nga, masarap tingnan. Tapos kailangan mo lang sigurong depende doon sa manufacturer, no? Kung i-mix niya para makuha niya yung aroma at saka yung color. Dito, na-i-farm lahat to, na-idadala lahat sa mga farmers to. Hindi po. Yung lang yung purple po. Asan po? Ito po, yung GY7 at saka yung GY8. At meron din kaming kinampay. May sample po tayo. Yung kinampay, sir, yun kasi yung piniprepare po ng mga farmers. Pag pumupunta sila dito, hinahanap nila yung kinampay kasi round yung shape niya at saka mabango at good for ice cream processing daw. Opo. Parang ganito yung itsura. Oo. Parang ganito yung sa processing na side po. Maganda. May nakita po ako sa Ilocos. Ganyan pahaba. Akala mo kasaba. Kasaba, opo. Pero ube. Anong variety po yan? Sa accession pa lang po yun. Hindi pa po na sa variety. Pero posibleng native yon. Opo. Native na Pilipinas yan na pinag-aaralan pa. Okay, ma'am. Next tayo. Dapat po well-ventilated yung area kasi yung OB, kapag may sugat po ito, madali po itong matamaan ng mga sakit or malalanta po. Kaya nga dapat. Ito na po yung mga different accession ng aming mga Toge. Ito po. At nagsisimula na po sila. Kasi ngayon ay nag-break na po na yung dormancy, nag-start na po. At the end of May, start na po yung planting. So dito talaga siya tutubo? Opo. Tapos pag tumubod, saka pa lang siya itatanim? Opo. Kasi na-break na yung dormancy po niya. Ito yung Toge, may mga tinik. Ito yung Toge? Opo. Pero wala pa kasi
gusto naman yan i-promote, sir, yung toge. Kasi mas masarap at maraming, po. Marami, sa isang tanim or isang hill, marami pong tuber na Tuber. Kaysa ube, may 2, 3 lang sa isang hill po yung laman niya. Saka ito po, itong sa amin, sa Pangasinan, tuge ang tawag namin dito. May 2 klase ito. Yung isang malagkit na firm, parang crunchy yung isa soft. Sir, pero sa inyo, mayroon kaming violet na color dyan. Ah, talaga? Opo, yung LE007. Dito po. Ganon din sa ube. Mayroong purple at saka mayroong Meron ding white. mayroon ding cream. Ito. Meron ding cream. Tugi po ito. Opo. Apali din sa amin. Local name. Apale or tugi. Tuge. Sa amin, tuge. Toge. Sa Ilocano. Steady ba? Masarap to. Pero bihira ng farm nito. Pero kung sir, kung magluluto po, kapag new harvest po yan, madaling maluto. Pero kung masastore na ng 1 to 2 months, kahit isang gasol, mauubos talaga. So, nag-start tayo pag-break yung dormancy. Nag-break na. Nag-start na. So, ganito pala siya. Dito muna talaga siya. Ay, star po. Kaya mo muna siya dyan. Ayun, ang dami, oh. Sige lang. Opo. 78 accession po yan, sir. Lahat. Sa tugi. Sa toge. Itong iba po hindi ba kailangan na itong itanim? Opo. Ikakat po namin to. Kukunin po yung na-sprout na po bago po itanim. Yung mga bulbifera po namin, hindi yung laman sa baba, yung bunga niya. Aerial. Ganon din sa ube, sir. May aerial din. Tinatawag na bulbels. Opo. Tapos yun ang itatanim? Hindi. Kung sa ube, pwede rin itanim yung bulbels, pwede rin yung laman niya sa baba. Pero yung kung bulbels, sir, kapag na-harvest na, hindi yung mas malaki yung tubo niya. So sabi niyo, ma'am, kagaya nito, ay, okay lang ba? Opo. Pinakialaman ko. Opo. Ay, may may tinik siya. May tinik din. So, lapit ka. So, ito po, okay, pag tinanim natin to, puputulan? Opo. Kunin po to. Ito ang itatanim. Hindi. Ito. So tatanggalin mo siya. Para? Kasi ito yung kailangan po pagtanim. Pero 'di ba dormant siya? Opo. Dormant siya ngayon. Ngayon na-break na yung dormancy kaya nagtubo na. Opo. So pag itinanim mo to, tatanggalin mo ulit ito. Opo. Di ba kaya? Bakit po ganon? Then i-slice po. Yun. I-slice mo to, yung ube. Opo. Ito lang ay sign na mabubuhay na siya. So isang ube, marami kang makukuha ang planting material. 100 grams po yung nire-recommend po namin per set. Per Sets. per hati. Opo. Dapat may skin na po na cover. May skin na cover. Pero kahit anong position po pag nagtatanim po ng ube, basta yung may skin cover. Pero kung magpa-pre-sprouted po tayo, dapat yung naka-sprout na yung nasa taas. Opo. Pero sa amin, yung practice po namin dito, after po ikakat po, ititreat po namin ito ng wood ash para ma-dry up. Para ma-dry up. Then kinabukasan, pwede na po namin itanim directly po. Okay, ma'am. Ito po. Kasi dito po yung nakastore ng lahat po yung ube. So, ang ube at saka tuge, kamag-anak? Opo. Dioscorea species. Ito, ma'am, malaki. Ube. Ube to. Opo. Marami pong iba't iba pong mga accessions. Accessions pa lang siya, hindi pa siya variety. Hindi pa variety po. Pero ang accessions, posibleng nanggaling sa wild. Opo. Sa Mga wild different natin. collection po ito meron din po kami international collection po. Galing po ng Nigeria. So, anong ang pinagkaiba ng ube at tuge compared to kamote, compared to gabi? Yes. So, ang kuan sir, ang ube, mayroon siyang dormancy.
Dormancy. Parang Natutulog siya. Natutulog siya in 2 to 3 months. So sa atin dito sa Philippine Root Crops, marami tayong ube no, na different klase na ube, different taxation. So mayroon tayong recommended variety sa Pilipinas na 8. So sa 8, mayroon siyang iba't ibang kulay na ube. May ube na puti, may ube na cream, Purple. may ube na purple. So sa ating 8 na recommended varieties, lahat yan is a selection. Wala ho tayong breeding kasi yung ube hindi siya nagpa-flower. Hindi siya nagpa-flower. Yun ang pinakaiba. Selection lang. Tignan mo dun sa roots. Selection, pero dumaan siya sa testing sa iba't ibang location sa Pilipinas. So, Kung nagpe-perform siya. nagpe-perform siya ng maganda, And so then, yan, recommend. magiging breed na siya. Variety Variety. na Magiging siya. variety So, na siya. Sa ngayon, meron tayong 8 variety sa Pilipinas na recommended. Yung 8 varieties na yan, nanggaling lahat yan sa Pilipinas? Yeah. Yeah. Kasi yung ube, pag pinag-usapan yung ube, ang pinaka-popular talaga na ube is yung kinampay. So, but yung kinampay, mayroong kinampay sa Bohol, may kinampay sa Mindanao. Hindi natin makita. Okay. Kasi yung kinampay, sabi niyo, yun yung sikat, no? Sikat talaga. Bakit siya sikat, sir? Iwan ko, basta pag sinabi natin ube, ang sa farmer, Kinampay. kinampay talaga yung lalabas. Pero marami tayong promising na variety, no? Aside from kinampay, marami. Yung mga recommended variety na talagang very potential. Sige pa, hanapin natin yung kinampay. Galing sa ibang site to. Ito na lang. Basta ito yung pinaka-popular na variety. Ito yung pinaka-popular na variety sa farmers, no? Tinatawag ng kinampay. Oo. Yung characteristics niya, more or less, oval siya. Oo. So, in terms of processing, madali siya. Purple po ito. Purple. Oo. Pero mas purple pa nito na Opo, yung variety. GY8. Pero kasi GY8. yung GY8, sir, madali lang po itong malanta. Resistant po ng disease. Di kagaya nito, hindi po siya masyadong purple, pero mas yung amoy niya, ito ang tinatawag na Queen of the Philippine Yam. Ah. So yung aroma niya. Kasi yung aroma niya. Purple na may aroma pa. Purple na may aroma, mabango. Pero for yung farmer po, marami pong din bumibili ng VO2. Yung purple din po. Ito. Mas okay po din ito for production. Ito Pero yung- ito ay mag-iba-iba ng kulay, magdepende po sa Lupa. fertility po ng lupa. okay. Meron itong puti at saka violet. So parang doon sa loob niya may puti-puti, Opo. may violet. Ito, violet lahat. Pwede natin i-slice siguro, sir? Pwede ba? O Opo, sige, opo, pakita sige. natin. Para, Kasi yung purple seal, no, depende sa lupa yan. Basta yun, panapay, pwede ra? Ito yung pinampay. Kinampay. Ito yung kinampay. So makita mo bilog. Ito yung kulay niya. Sa recommended varieties naman sa Philippine Root Crops, yung pinaka-popular namin yung is BU2. So ito yung BU2. Medyo May dalawang kulay. dalawang kulay May siya, puti. may puti tsaka purple. Mag-change, itong VO2, yung characteristic niya, mag-change po ng kulay po. Depende doon Depende sa sa kung saan siya naitanim. Ang ube na more or less ang very deep purple is itong dalawa. BU2 at saka yung Kinampay. pinaka-popular sa mga recommended. Sa kinampay sa farmer, pero sa ating recommended, itong BU2 or Bisca ube number 2, Ba't yan ang recommendation ng Visca? high yielder at saka yung purple niya. At saka medium yung aroma. Yung masarap kainin. Opo. Good eating quality. Oh, Good eating quality. Ito yung BO6, no? Puting-puti yan talaga. Ito. Puti ito. Puti talaga. Ito yung puti na ube. Kasi pag sinabi natin ube is violet. Hindi na alam na mayroong puti na ube. Promising ito kasi yung aroma niya mabango. Mabango. So, andito pa rin tayo sa Field Root Crops, dito sa VSU, dito sa Baybay Leyte. At kasama natin pa rin si Ma'am Lynn. At itutuloy natin ang discussion natin sa ube
Napakatagal kong hinanap po ito. Ang tagal-tagal ko nang gustong magawa ng episode about ube. Kasi wala ho tayong napapanood na videos ng ube sa YouTube. Okay, Ma'am Annalyn, pag-usapan natin, paano magtanim ng ube? Una po, dapat tayo ay mag-select po ng site selection po. Dapat po ito ay loamy, well-drained at more or less uniform yung soil fertility at saka yung slope niya po. Loam soil? Loam soil. Okay. Po. So, medyo mabuhangin din. Mabuhangin din po. Lupa niya na mabuhaghag, na may buhangin. Opo. Pangalawa, Well-drained. hindi na sasubmerge sa tubig. Opo. Ayan. At saka uniform yung soil, more or less uniform yung soil fertility at slope niya po. Paano mo sabihin yan? Na bago po tayo yung slope niya po, yung uniform at saka yung soil fertility po, dapat po Slope. tayo. Di ba ang slope yung ganyan? Opo. Paano mo sinabing uniform ang slope? Pwede siya sa flat, pwede siya rolling. Rolling. Okay. So, pwedeng flat, pwedeng rolling. Hindi lang ganun ka-slope. Huwag lang yung sobrang slope na gano'n. Kasi mahirap sa management. Okay. And yung fertility ng soil. So, ano ba ang binabantayan natin na klaseng nutrients dapat meron yung soil? Meron pong yung mga macro at saka yung mga micronutrients po natin. Opo, dapat po bago tayo magtanim, dapat po natin may soil analysis po dapat. Soil analysis. Para malaman Recommended natin, yan. Kung anong dapat natin. Totoo ba yung chismis na once na nagtanim ka, hindi ka na pwedeng magtanim ulit next year ng ube doon sa exact location na yan? Kasi daw wala ng nutrients daw yung lupa. Especially sa tuge. Hindi ka daw pwedeng magtanim ulit in the same area. Dahil uubusin daw niya yung nutrients doon sa lupa. Lahat naman ng crop, pag italanin mo, pag hindi ka nag-a-apply ng pataba, talagang uubusin niya yung dapat talaga, kasi nababase ko rin, or kasi na-experience po namin dito, kapag binabalik-balikan po yung area, talagang nagbababa yung production mo. At saka yung timbang po ng ube, bababa din. So, kailangan mo talaga ng amendment. Opo. Kailangan mong ibalik. Opo. Ibalik talaga yung na-deplete na nutrients dun sa lupa. Okay, ma'am. So, pag alam na natin yung site, saan magtatanim. Ano ba to? Kailangan ba malamig na lugar, mainit na lugar, laging umuulan, walang ulan? Hindi po. Kasi yung pagtatanim po namin, dapat po ito ay magsisimula po ng rainy season. Onset of the rainy season. Opo. Okay. Tapos, so, ang purpose po nun lagi, bakit onset of the rainy season? Para yung early stage ng plant ay mabubuhay siya kasi may source of water ka na nanggagaling sa ulan. Kasi kung wala, malaking problema po yan sa plantation kung challenge sa'yo ang tubig. Oo. At pagkatapos po ng site selection, yung land preparation na po. Okay. Opo. Ano naman ang land preparation? Meron po tayong dalawang plowing at saka dalawang harrowing. Tapos, pag last na po ng harrowing ay magko-construct po tayo ng ridge. Yung ganon. Yung, anong tawag doon? Bed. Pero yung bed mo pa ganyan. Opo. Okay. Gaano kalaki yung ridge? 1 meter po. 1 meter? Apart. Every 1 meter may kanal? Opo. Gaano kalaki yung kanal? Tapos, yung pagitan ng one bed to the next bed, mga ilang centimeter? 50? 50 or 75. 50 or 75. Malapit din 50 centimeter. Pero may iba din na 1 meter by 0.75. Pwede rin yun. 1 meter by 0.75 or 1 meter by 0.5. Opo. Yan. Depende na kung sino yung yung gusto mo. Kung gusto nyo ng maliit na yung distansya, marami pong matatanim sa isang area po. Okay, yan yung planting distance. Distance din. Okay. Ano ang itsura ng seedling na itatanim? Yung siling, ito po yung mag-prepare po tayo ng sets or set preparation. Okay, then, paano mag-slice set preparation? Po. Halimbawa ito, ma'am. Opo.
dapat po, magsa-slice po sa isang, halimbawa po, sa isang kilong ube, mayroon tayong makukuha na 10 planting materials po. So, 100 grams. Opo. Pag sa field, at kung pwede naman tayo makatanim sa mga plastic pots, 25 grams po. Then, pwede rin ikat, basta yung sets po ay may skin cover po. Yung isang slice, isang planting materials, sir. Ito, tawag na po isang set sets. yan. Oo. Isang Merong, head, middle, and tail. Opo. Pero kung may mamaliit na rin po, pwede na tanim Diretso direct na? po. Opo. Hindi na kailangang hatiin. Hindi na kailangan hatiin. Sa mga ganito lang po hatin. Yung malalaki. Opo. Basta yung timbang niya is 100 grams. Basta 1 kilo, 10 ang magagawa mo. Opo. Okay. Sa isang kilo po. Tapos paano siya itatanim? Alin ang nakalubog, alin yung kahit anong position po, sir, basta yung ida-direct po natin. Yung kahit anong position. Kapag sa pagtatanim, kapag po rainy season, yung deep po niya ay 10 cm yung lalim niya. Okay. Pero kung tag-init naman po, 15 cm yung Mas malalim pag tag-init. Again, for the purposes of moisture, para hindi matuyot yung set. Opo, Then after po ng set preparation po, iti-treat po ito ng wood ash para po for drying. Then kinabukasan po Wood ash, may ash. Yung kung magluluto kayo na sa kahoy, yung abo niya. Yung abo nun? Opo. Iti-treat po yung slice niya. Ito. Igaganyan mo lang? Ganun, opo. Then ibalik ulit yung dito sa storage. Opo. Okay. Then kinabukasan po ay tatanim na. Pwede nang itanim. Okay. Lupa. So pag nagtanim ka, pwedeng nakaganyan, pwedeng nakaganyan, pwedeng nakaganon, walang problema. Pero po yung magpa-pre-sprout po tayo, dapat yung naka-sprout yung nasa taas. Ang nasa taas, yes. Kasi pero ang practice po namin direct planted po. Opo. Anong advantage ng direct doon sa nagpa-sprout ka? Yung sa pag-sprout, sir, mas madali yung tumutubo yung yung kita mo na kaagad. Kaysa po sa direct po, mas dugay. Matagal. Mas matagal po tutubo yung yung sprout, yung plant niya. Uniform din yung tubo ng pinasprout mo. Opo. Uniform ang tubo ng pinasprout. Opo. Tapos kita mo siya kaagad. Yung direct seeding ay direct planting matagal. Kasi may tinatawag kong may replanting po kami. Yung mga hindi tumubo. Opo. Huhulipan mo. Then i-check po 'yon, kunin yung tuber, pero kung hindi pa nalalanta, okay pa mo lang. Opo, kasi tutubo 'yon. Pero kung malanta na, dapat po i-replacean po or i-replant po ulit. So dapat may mga sets ka na naka-standby lang, Opo. panghulip doon sa mga hindi tumubo. Opo. Okay, ma'am. Pag nailipat tanim mo, ano ang management? Sa farm. Sa farm. For po, yung fertilizer application na po. Tumubo na yan, hindi pa? Tumubo na. Okay. Ilang days na nakatubo before ka mag-start mag-fertilize? 1 month po. 1 month? Opo. 1 month. Gaano nakalaki yung sprout niyan? Mga ganito na po. Ganyan na? Opo. Then pwede na fertilize ano po ang fertilizer na ilalagay? Yung complete fertilizer po. Complete. Opo. Anong ratio? 30-30-30? 16-16-16? Ano po? 14-14-14. Opo. Okay, 14-14-14. Then in-split po yun, sir. Into 2. Into 2. Ilang bags ng fertilizer ang kakailangan mo for the whole cropping cycle? For 1 hectare? 6 to 8 bags po. 6 to 8 na sako ng inorganic fertilizer na 14-14-14. I-split mo into 2. So 4. Opo. 4 muna yung after 1 month. Then after 2 months, ilalagay yung next. And then, wala na? Wala na po. Last na fertilization na yan. Opo. Then after po nung fertilization at ma-start na po ng tubo, dapat po tayo maglagay ng stick or trellis
Trellis para na. paggagabayan po ng vines po niya. Kasi So, magte-trellis ka a month after the transplanting or immediately pagka tanim maglalagay ka hindi ng po, sir. trellis? After planting, after 1 month, or kung mga May 3 ganyan weeks, na. opo. Opo. Then maglalagay ka na ng trellis. Kahit na lang ganun, sir, para makikita po sa na may tutubo na, dapat pwede na rin lagyan. Then, kung tataas na po siya, i-guide na lang yun po. Opo. Saka yung OB po, merong position. Kapag OB po, pa-right po ang pag-guide sa vines. Para hindi po malaglag. Yun na-experience namin. Pero kung toge, pa-left po. Kasi kung pa-right yun, malalaglag mababagsak. din. Opo. Yun ang based on experience in the field Talaga? po. Opo. Pag OB, Left. pa-right. Pa-right. Opo. Kasi kung ipa-left pag toge mo, pa, left. pero kung toge, left po, Grabe. i-guide mo. Opo. Yan yung na-experience namin kasi pag magkamali ka ng Okay. mabagsak siya. Ang trellis, anong material? Ginagamit po namin yung bamboo or bagakay. Buo or yung ni-split? Buo-buo. Yung maliliit Yung lang, buho. sir. Yung buho. Oo, pero Yung maliliit, sir. may mga farmers na nag-innovate, no? Yung mga sila chop-chop yung kawayan. Depende na sa farmer yan. Opo, opo. Bottom line, dapat strong enough Strong, din. opo. Yung gagapangan na. Yung gagapangan niya. Opo, Okay. opo. So, ano pa ang ipiprepare mo sa plantation bukod doon sa trellis? Wala na? Wala na Trellis po. lang? Trellis Walang lang mga po. tali, ganyan? Tatalian po yung trellis. Mayroon pong practice po namin dito, yung modified trellis method po ng pag ganun po. Yung Pa-X? PX po. Yung maglagay po muna ng wire ng tie wire. Tie wire po. Mag-post muna. Post muna. Both ends. Then, lalagyan po ng tie wire Tapos lalagyan po itatali ng mo tali yan. po. Opo. Ganun po. Yung practice namin sa modified trellis method. Okay. Then, pagkatapos po, kung mayroon ng mga weeds, na po. Kailan Weeding ka mag-start operation. mag-weeding? Kasanayan po, 1 month after planting. 1 month Marami din. nang So, halos opo. sabay nung paglagay ng Trellis, trellis. opo. Pero Tap- mas mabuti, sir, mag-weeding muna kasi mas mahirap kung may trellis na. Yung mahirap yung magtrabaho na, Oo, may gusto harang-harang uli, opo, na eh. may harang na. Mas mabuti na, ay weed po Weed muna. muna, namin then bago, trellis. opo. Kasi mas clean na yung area, mas makita kung saan ka magsistick po. Per plant po. So, ilang beses ka mag-weeding? Depende po sa area, mga mga 1 month magwi-weed po, then second month weed Weed ulit. 3 to 5 weeding po, pero pag malapit na pong mag-harvest yung na lang po, underbrushing na lang po. Ano yung underbrushing? Yung Lampas na siya lang. Lampas yan. Yung pulo na lang ang ginagamit, sir. hindi na yung hindi na yung binubunot. opo, Ganun na lang. kasi pag malapit na mga November or December po na Herbicide, bawal? Bawal. bawal. Baka mamatay yung ube. yung ube kasi yung ube ay malambot. Sa ridge, sa Oo, pero nag-practice po, sir, intercropping with sweet potato. Sa kanal po. Sweet potato sa kanal? Opo. Intercrop? Para po ma-minimize yung weeds po. Gagawin mong ground cover ang Opo. sweet potato. Opo. Yan yung practice to minimize weeds po. Ano pang management? Then, Pests and diseases? Opo, pero yung kung meron kaming i-check muna namin kung merong mga pests or diseases, yun lang kami mag-spray. Ano ba ng yung pests and fungicide. diseases ng Ang ube? anthracnose po. Anthracnose. Opo, yun lang yung common, lalo na po sa kinampay. Marami yaman. anthracnose Opo, yan. Yun yung klaseng disease na nakikita Anong sa ube. pampatay ng anthracnose? Minispray lang po namin ng fungicide. Meron pong malalaman na namin kahit maliit pa, i-remove na lang, sir. Tanggalin na Opo. lang. Kasi Palitan na lang ng mamamatay, bago opo. para hindi Oo, makahawa. oo. Kasi mas malaman kung may anthracnose na kahit 1 month or 2 months pa lang siya, magsasign na po siyang na magda-dieback na po, kaya tatanggalin na lang po. Tanggalin na lang. Opo. And then, after po ng mga
mag-spray po, then harvesting. Malalaman, Ilang months na yan pag bago mag-harvest? ano sir, malalaman po natin yung magsisinis na po. Yung magda-dry up or Yung mamatay na yung dahon. dahon. Usually po mga December, end of December. Mamamatay talaga yung Opo. vine. Opo. Yung vine mismo mamamatay. Pag namatay yung vine, ibig sabihin nun, Mag-start na po ng harvesting. Dapat po fully sinis na po siya. Kasi kung hindi pa po, mayroon pang green, ganyan. Yung pag mag-harvest po tayo, yung ubi, maraming mga gamot-gamot. Maugat ba? Ugat pa sa tuber niya. Not unlike kung full sinis na siya or dry up na or parang mamamatay na yung obi, malinis yung mamamatay na rin yung ugat-ugat. Opo. Then, dapat po, busy to it na, kung mag-harvest po tayo, hindi po dapat masusugatan yung obi. Dapat. Yan ang pinaka-importante. Pag nasugat yon, nasugat yon, malalanta. Pero kung may sugat naman, dapat i-treat ulit ng wood ash bago po i-store. wood ash. Opo. Yun lang yung practice. Pag in-store mo, gaano katagal sa storage? Sa mga Pag in-store mo? 2 months. At least ang ube, so pag na-harvest mo yan, 4 months. Opo. hindi ka nagmamadaling ibenta, pwede mong ilagay dito. Opo. At least may window ka na 2 months na naghahanap ka ng market. Opo. Yan ang maganda sa ube. Opo. So maganda ibiyahe kahit malayo, hindi nasisira. Opo. Basta-basta. Basta, opo. Basta wala lang pong sugat. Okay. Ma'am, paano ang bentahan ng ube? Magkano nila binibili per kilo? Ano po? Sa amin po, 60 per kilo. Kasi, Wow. opo. Farm gate price po. 60, ha? Opo. And ilan yung tinanim natin kanina sa isang hektarya? Mga 20,000. 20,000 lang? Yung distance natin kanina? Ano yung distance natin kanina? 1 meter by 50. 1 meter by 50. So, ilan lang ang 20,000. 20,000 Opo, na, less na tinanim. Opo. Of that 20,000, sa isang tanim, ilang kilo ang mga harvest mo? Assuming maganda yung lupa. More than 1 kilo po. Mga 1.5 o 1 kilo. Opo, 1 kilo. 20,000 times 1 lang na. So, 20,000 kilos opo, din. opo, opo. Times Times 60 60 pesos. Magkano yan? So, 1.2 million per hectare. Opo. Magkano ginastos mo doon sa 1.2 million? Mga more or less mga 500 to 600,000. Kamahal naman. Yung sa trellis. So, yung sa trellis kasi sir, binibili pa yung yung bamboo. Then sa isang bamboo stick, nagkakalaga po ng 5 pesos. Yung tie wire pa, ganon. Mga expensive Tapos kasi yung planting material pa. Opo. Yes. Mahal talaga kung mag-OB production. Oh, Pag nag-times 2 ka lang. sa OB po. Okay, ma'am. Worth it. Worth it ba? Magtanim ng ube? Para sa akin, worth it po. Mhm. Kasi pag lang, namamanage lang po ng sakto, may mama-harvest naman po tayo, may mababalik naman po tayo sa ating mga gastos po. Ito ba isang plant and forget? Hindi. Hindi Plant po. and forget, tinanim mo, after 3 months, iwanan mo na, bahala na siya. Babalik ka mo na lang after 8 months. Hindi. Opo. Kailangan mo siyang, I-care. kasi may mga weeding. Opo, may weeding. Okay. Okay. At saka may mga replanting po. Yung ganun. Pero yung replanting mo for the first 3 months lang yun eh. Opo. Pero Diba? kasi yung iba, mayroon naman mga variety po or mga accessions na madaling malanta. So kahit na nakalagit na Opo. baka kailangan mo mag-replant. Replant. Dapat po I see. i-check po. So kailangan talaga may alaga. Opo. Malaga ang OB. Okay, si Sir William ulit ang kasama natin. At this time, pag-uusapan natin paano, kasi nakita na natin kanina yung computation, no? Malaki, no? Medyo malaki yung puhunan kasi mahal yung trellis, tapos Yung bibili ka ng mga inputs. So, pag nabenta mo yung isang hektarya na 1.2
more or less ang puhunan mo dyan 600. Yes, Okay. almost kalahati. Ayan, almost kalahati. But anyway, malaki pa rin yun, no? Compared to other crops. Now, ang pag-uusapan natin, saan ibebenta yung harvest? Paano ba yung kalakaran ng bentahan? Ang kalakaran po dito, most likely dito sa Leyte, kasi pahirapan yung mga supplier dito ng ubi kasi less lang yung nagtatanim ng ubi kasi sabi kanina is ang availability ng planting material, then medyo maalaga talaga ang ubi. So most likely sa experience namin dito is during grow out pa lang ng ubi, marami ng mga nag-i-inquire about the price and when the harvest. So during pagdating ng mga harvesting season or a month before, yung mga processor is talagang nagpare-reserve na sila. Kaya yun ang kaya walang problema kami dito sa market. Nagpaunahan pa yung mga processor, Buyers. yung mga buyers. Saka yung mga middleman, madami din kasi yung mga produkto natin dito, kung nalalaman nila na malaki yung production mo, is sila yung nag-aangkat doon sa merkado. Pero kung gusto talaga natin na makabigay tayo ng magandang presyo, pwede naman tayo mag-direct sa wet market. Pero so far sir, hindi naman ganun kahirap i-market ang ubi kasi sabi ko nga, during pa lang sa grow out, marami nang nagpa-reserve. Basta nalalaman lang nila na kapreha dito sa field root crops kasi alam na ng public na meron tayong production sa ubi, so sila na dito talaga ang pupunta. So, ganun din. So, kung sa mga kuha natin, sa mga farmers natin, walang problema talaga yung marketing natin sa ubi. Basta, dapat talaga yung ubi na gagamitin natin, yung varieties, dapat talaga market-driven siya. So, kung ano ang need ng market, Yun ang itatanim. Like for example, dito sa Kinampay. So, ito yung pinaka-demand. So, dapat hindi tayo magtanim ng ibang variety. So kung ano yung need ng market, like itong Kinampay kasi less lang yung mga nag-produce nito, so ito yung itatanim natin. So yun, so maganda though medyo mataas ang puhunan, pero malaki rin naman yung return kasi times 2, pero ang pinaka-importante sa lahat, walang problema sa market. Dahil yung pag nalaman nila na ikaw ay nagtanim, umaaligid-aligid na yung mga traders, umaaligid-aligid na yung mga ahente ng mga malalaking kumpanya para bilhin, i-transact na sa'yo. So, posibleng kahit na tanim pa lang, nag-negotiate na sila sa presyo. Yes, sir. Pwede yun. Kasi bihira lang talaga ang supply. Kaya mas maganda, so we will encourage yun sa mga farmer na may puhunan, may capital, may kaya, then na may love sa farming tsaka sa ubi. Walang problema, maganda magtanim ng ubi kasi may market. Yun talaga ang purpose naman natin pag nagtanim tayo is yung market at may return tayo. So walang problema dito sa ubi. Ayan, sa mga gustong magtanong about ube, no, yung contact details ng Philippine Root Crops, basahin nyo lang po yung description ng video dun sa baba. Makikita nyo na doon yung opisina nila, phone number nila at contact person na pwedeng tanungin paano makaka-acquire ng mga planting material. Ganun na rin yung mga technical support para kayo ay matulungan para maging productive ng inyong farm. Tama. Sir, thank you so much. Thank you din, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.